Yeng Guiao, may intrigang komento patungkol sa PBA 2023 draft at bagong moves na ginawa ng Los Angeles Lakers, isang banta sa Golden State Warriors. At LeBron James, lock-in na mga kaibigan para sa paparating na 2023 to 24 NBA season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Shoutout nga pala kay Jojo Zamora Silicio Jr. Bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Ang rain or shine coach na si Yeng Guiao ay sinabing ang PBA Season 48 ay naging perpektong pagkakataon para sa koponan sa lower tier. Nang sa gayon makabuo sila at mapa-improve ang kanilang respective rosters. Si Guiao, gayunpaman, ay hinulaang ang mga top draft picks na ito ay magtatapos pa rin sa liga na mapapagmay-ari sa league's traditional powers sa paparating na taon. Si Yeng ay sinabing ang malalim na pool na umabot sa 124 ay isang oportunidad para makatulong sa independent teams na mapalakas ang kanilang lineup at maging competitive. Lalong-lalo na ang mga top teams ngayon ay walang mga picks sa first at second rounds. Ang talent level ay andito na, ayon kay Guiao. Kung ikaw ang koponan, nahanap na mapalakas ang lineup ngayon, ito na ang panahong iyon. Maraming record sa mga draftees, isang napakalalim na talento. Tapos maganda pa rito, walang draftees yung mga malalakas na team. Patuloy pa ni Coach Yeng, walang nakuha si Talk in Text ng maaga, walang nakuha ang San Miguel, walang nakuha ang Magnolia ng maaga, walang nakuha si Ginebra ng maaga. Ngunit, merong isang problemang agad nitong binanggit, na ayon pa nga sa former national coach, ang problema lang, in 1 or 2 years. Baka sa kanila naman mapunta yung mga napick natin ngayon, ayon kay Guiao. Si Guiao ay nagsisisi sa panahong babalikan ang mga pagsasanay ng team, na kung saan dito sila nag-improve bago pa man lumipat sa ibang koponan ang mga top players na ito. Parang incubation lang yung nangyari, pagsisisi ni Yeng. If you are serious sa kompetisyon, this is the time for you to pick your talent and develop that talent kung ikaw ay seryoso. Kung hindi ka seryoso, magiging incubator ka lang, ayon kay Guiao. Ang salita nitong ni Yeng ay walang ibang kahulugan, dahil ito ay malapit lamang sa katotohanan. Nakikita kung iilang draft picks na nga ba ang dumaan nitong huling dekada, na ngayon naglalaro na kasama ang mga top tier teams. Mula noong huling 13 number 1 picks, tanging si Gabe Norwood ng Rain or Shine noong 2008, at Junmar Fajardo ng San Miguel noong 2012 ang tanging nanatili lamang sa team na silang nag-draft sa kanila. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Usapang NBA naman, ang Los Angeles Lakers ay sumang-ayon sa 4-year na nagkakahalaga ng $48 million contract extension para sa forward na si Jared Vanderbilt. Ang taong nakakaalam sa deal ay sinabi ito sa Associated Press. Ang tao ay nagsalita patungkol sa kondisyon sa pangyayari, dahil ang Lakers ay hindi ito pinaalam sa publiko para ibalita ang pagbigay sa long-term deal na ito sa kanilang defensive specialist. Ang kontrata ay kabilang na rin dito ang player option sa pang-4 na taon. Ang Lakers ay kinuha itong si Vanderbilt mula sa Utah noong buwang February. At siya agad ay naging key rotation player, during sa kanilang impressive late season run sa playoff, patungo sa Western Conference Finals. Habang hindi man siya isang major offensive contributor, si Vanderbilt naman ay nakakapag-average ng 7.2 points at 6.7 points rebounds per game sa regular season. Habang siya ay ang inatasang magtrabaho para malimit ang mga opponent's top scorer. Kung babalikan, siya ang isa sa nagpahirap noon kay Stephen Curry sa halos buong series laban sa Golden State. Si Vanderbilt ay sinimulan ang 24 regular season games at naging starter ng 13 beses sa lahat ng 15 playoff games ng Lakers. Matapos nga siyang na-draft ng Orlando Magic sa second round noong 2018, siya ay sinimulan ang kanyang NBA career sa Denver. Siya rin ay naglaro kasama ang Minnesota sa loob ng 140 games at naging miyembro ng team sa loob ng 3 seasons, bago pa man siya nakuha ng Utah Jazz, noong last summer. Kung babalikan rin, siya ay naging malaking susi, sa panahong naranasan ng Lakers na dumaan sa 18-8 para simulan ang regular season. And then naipanalo ang 2 playoff rounds matapos mapa-improve ng team ang roster sa trade deadline. Ngayon,
Ang general manager na si Rob Pelinka ay halos iginugol ang summer para mas lalo pang mapapalakas ang team, sa pamamagitan sa pagkuha sa ibang bagong manlalaro. At malak ang core na siyang nag-standout last season sa paligid nitong ni LeBron James at Anthony Davis. Sa ngayon ang Los Angeles Lakers ay sumugal sa contract extension dito kay Vanderbilt, Davis, D'Angelo Russell, Austin Reeves at Rui Hachimura, habang kinuha sina Jackson Hayes, Taurean Prince, Gabe Vincent, Cam Reddish at Christian Wood. Speaking of LeBron James, sa edad na 38 years old, gayon pa rin, tinanaw pa rin bilang isa sa mukha ng NBA. Ang tinaguriang King ay nakaset na papasok sa kanyang ika-21st NBA season. At bilang testamento sa kanyang greatness, siya pa rin ngayon ay ang isa sa best players sa liga. Isang kahanga-hangang preparasyon na ginawa ngayon nitong ni LeBron, na kung saan kitang-kita pa rin ang dating pamamaraang paglalaro nito tulad ng dati. At ang video sa kanyang workout ngayon ay pinasilip bilang paghahanda sa paparating na 2023-24 season, ay ngayon nag-viral. Sa katunayan, isa sa mga fan ang nagsabi na siya pa ring naniniwala sa kakayahan nitong ni LeBron at kung ano pa nga ba ang kaya nitong ma-accomplish sa kabila sa kanyang edad ngayon. Si LeBron James ay nakakapag-average ngayon ng 27.2 points, 7.5 rebounds, at 7.3 assists per game para sa kanyang career. At base sa nakikita sa workout, nakikita pa rin ng fan na ito kung anong klaseng LeBron ang magpapakita sa paparating na 2023-24 season. Ang Los Angeles Lakers ay nakapagbuo ngayon ng maayos na roster sa paligid nitong ni LeBron at Davis. At ito ang nag-iwan para sa mga fans, para sabihing hindi na nga raw sila makapaghintay sa pang-5 championship nitong ni LeBron James. Sa nakikita ngayon, si LeBron ay nasa maayos na hugis. At siya ay nararapat lamang na mabigyan ng papuri matapos ang lahat ng sakripisyo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.